Isipin mo yung eksena ito ha. Nakatayo ka sa harap ng isang lalaki, tapos yung mga kamay niya nakagapos sa napakakapal at mabigat na kadenang bakal. Oo, yung mga tipong hindi talaga masisira ng kahit sinong ordinaryong tao. Tama, pati yung mga paa niya nakakabit din sa posas. Pilit siyang kinukulong ng mga tao sa paligid niya kasi mapanganib siya, di ba? Hindi na niya makontrol yung sarili niya. Grabe ang bigat ng sitwasyon na yan. Tapos ang taning paraan lang sana para makawala yung lalaki ay kung may magdadala ng susi para buksan yung mga kandado. Logical naman. Pero bigla na lang sa harap mismo ng mga mata mo, walang anumang susing ginamit. Ginamit lang niya yung sarili niyang puwersa, tapos hinatak niya yung mga bakal. Wait, pinutol niya yung kadena? Oo, pinutol niya na parang mga manipis na sinulid lang. Imposible, di ba? Wala namang ordinaryong tao ang may ganyang klaseng lakas. At, hindi lang yan basta lakas na pang-gym o pang-atleta ha. Yung inilalarawan mo ay isang puwersang hindi na maipaliwanag ng simpleng siyensya. Oo, parang supernatural na talaga. Exactly. Kapag nakikita ka ng ganyan sa totoong buhay, kikilabutan ka talaga. Mapapatanong ka kung ano ba talaga yung nasa loob o ano ang sumasanib sa taong iyan para magkaroon siya ng ganyang klasing puwersa. At eksakto yung pakiramdam na yan, yung sitwasyong iyan, yung lalaking iyan, yung pagputol niya sa kadena at yung puwersang nasa likod niya. Iyan yung tututukan natin sa malalim na pagsusuri natin ngayon. Oo, meron tayong hawak ngayon na isang napaka-detalyadong source material, di ba? Yep, isa itong lesson plan o study guide na ginagamit ng mga guro. Ang pamagat niya ay NT11, Jesus Power Over a Legion of Demons. Isa siyang curriculum na particular na ginawa para ituro yung isang napakabigat, napakakomplikado at aaminin natin medyo nakakatakot na kwento sa Biblia. Sobra. Nakakatakot talaga yan. 'Di ba? At ang pinaka-interesante dito, makikita natin yung mismong arkitektura ng pagtuturo. Parang paano mo ba ipinapaliwanag ang konsepto ng mga demonyo sa isang grupo ng mga modernong estudyante nang hindi sila nababagot o kaya natatakot ng sobra? Oo, at just to be clear, para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, hindi tayo nandito para makipagdebate tungkol sa teolohiya o sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong paniwalaan tungkol sa supernatural. Ha? Tama, we are completely neutral here. Oo, tilingan natin ito ng ganap na neutral. Ang tanging misyon ng natin dito ay suriin ito bilang isang masterclass sa edukasyon. Paano ba nila kinukuha yung atensyon ng estudyante? Anong psikolohiya yung ginamit nila para masigurong naiintindihan yung kwento? So, isuot mo yung sapatos ng isang estudyante ngayon at pumasok tayo sa loob ng classroom na ito. Alam mo kung patasok ka sa classroom na yan bilang estudyante, ang unang sasalubong sa'yo ay hindi isang makapal na Biblia. Ay, hindi ba? Wala pang reading agad. Wala. Walang mahabang lecture mula sa guro. Ang sasalubong sa'yo ay isang aktibidad kung saan itinuturo ng guro yung 4 na magkakaibang sulok ng kwarto. Oo. Ito yung nakasulat sa material na whole group activity. Isipin mo ito kaupo mo lang sa klase, tapos biglang sasabihin ng guro na tumayo ka. Ay, magugulat ka nun, di ba? Oo, tapos may mapapansin kang 4 na karatulas sa bawat sulok ng kwarto. Tapos ibabato ng guro yung isang napakabigat na tanong. Nasaan ang mga demonyo sa ating panahon ngayon? Agad-agad binabasag nila yung expectation ng mag-aaral. Oo nga, no? Imbes na pag-usapan yung nakaraang 2,000 taon nang nakakalipas, tinatanong ka nila tungkol sa kasalukuyang lipunan. At kailangan mong pumili ng sulok based sa kung ano ang totoong paniniwala mo. Paano yung mga pagpipilian? Ito sa unang sulok, ang nakasulat doon ay walang demonyo sa ating panahon at kultura. Okay, so straight up skepticism. Oo, kung naniniwala ka dyan, doon ka pupunta. Sa pangalawang sulok, may mga demonyo, pero iba na ang manifestasyon o galawan nila ngayon. Iba na yung itsura nila, kumbaga. Oo. Tapos sa pangatlong sulok,
Hindi gusto ni Satanas na magpakilala sa mga lugar kung saan hindi naman naniniwala ang mga tao sa kanya. Parang nagtatago siya pag walang naniniwala? Tama. At kung may iba ka pang dahilan na wala doon sa 3, doon ka sa pang-4 na sulok. Alam mo, nung binabasa ko ito, naisip ko na parang isa siyang BuzzFeed personality test na sinasagutan natin online. Oo, yung mga online quiz. 'Di ba? Pero sa halip na alamin kung anong klase kang tinapay o anong kulay yung aura mo, nakafocus ito sa pananaw mo sa supernatural. At ang malaking kaibahan nito sa online test, physical kang naglalakad papunta sa posisyon mo. Oo nga, kailangan mong tumayo at gumalaw. Hindi lang ito basta pagtaas ng kamay habang nakaupo, di ba? Kapag tumayo ka at pumunta ka sa isang sulok, pinapanindigan mo yung personal mong paniniwala sa harap ng buong klase. Harapan talaga. Oo, at sa mundo ng edukasyon, ito yung tinatawag na pagbuo ng relevance o matinding personal na kaugnayan. Pero teka lang, bakit kailangan pang umabot sa ganun? Bakit hindi na lang simulan sa kwento agad? Total, iyon naman yung nasa lesson plan, di ba? Kasi kung magbubukas ka agad ng isang lumang libro tapos magkukwento ka tungkol sa isang lalaking sinaniban sa isang malayong lugar noong sinaunang panahon, napakadaling i-dismiss ng utak yon. Sabagay, iisipin ng bata, matagal na yan, kwentong bayan lang yan. Oo, iisipin nila, wala namang ganyan ngayon. Pero dahil tinanong ka muna kung ano ang posisyon mo ngayon, inuobliga kang paganahin yung sarili mong paninindigan. May stake ka na sa usapan. Eksakto, nagkakaroon ka ng taya. Kapag binasa na ninyo yung teksto, mamaya-maya, hindi mo na namamalayan na naghahanap na yung utak mo ng mga patunay kung tama ba o mali yung piniling sulok mo kanina. So mas mabukas na yung isip mo. Tama, kasi pakiramdam mo, bahagi ka ng debate. Ang galing ha. Kaya pala, nakuha na nila yung attention mo. At nakikipag-debate na kayo sa loob ng klase. So paano mo ngayon ikokonekta yung mga modernong opinion na iyon pabalik doon sa isang napakalumang teksto? Diyan na papasok yung mismong source material nila. Oo, yung mula sa mga libro ng Luke 4, 8 at 11, di ba? Hihimayin na nila yung literal na mga katotohanan tungkol sa mga demonyo base sa ancient text. At grabe yung mga detalyeng ipinapaliwanag nila rito. Oo, ang daming terms. May mga partikular na salita silang pinapaliwanag ng malalim para hindi ma-misinterpret ng mga estudyante. Katulad halimbawa nung salitang abyss. Ay oo, yung abyss, ipinapaliwanag ito sa curriculum, hindi lang bilang isang madilim na butas sa lupa, di ba? Oo, hindi lang siya basta hukay. Kundi bilang isang napaka-partikular na lugar ng pagkakakulong at paghuhusga. Parang isang ultimate na kulungan na labis na iniiwasan at kinakatakutan ng mga mismong demonyo. Nakakatakot nga yung concept na yon eh. Pero ang salitang talagang tumawag ng pansin ko ay yung pangalan ng mga sumapi doon sa lalaking pumutol ng kadena. Tinawag nilang sarili nila na Legion. Oo, isa yan sa mga pinakamabigat na termino sa buong pag-aaral na ito. Subukan nating isipin na, paano ba nai-imagine ng karamihan yung mga demonyo sa pop culture ngayon? Naku, kapag nanonood tayo ng horror movies o nagbabasa ng kwentong katatakutan, ang naisip natin lagi kaguluhan, di ba? Oo, lagi magulo. Mga multo na nagtatapo ng mga plato o masasamang espiritu na sumisigaw na gusto lang manakit ng tao. Purong chaos talaga. Magulo at walang direksyon. Nungit kabaligtaran ito ng idinidetalye ng salitang Legion. Paano naging kabaligtaran? Sa konteksto kasi ng kultura ng panahon ni Jesus, ang salitang ito hindi ginamit para lang sumigaw ng marami kami. Ang Legion ay isang napaka-espesipiko at technical na unit sa hukbo ng Roma. Wait, sa military pala yun?
Oo, bawat isang legion ay binubuo ng 3,000 hanggang 6,000 highly trained na sundalo. Meron silang mga general, may mga kapitan, may sinusunod na istruktura. So may matinding disiplinang militar pala sila. Eksakto. Ibig sabihin, ang kalaban sa kwentong ito, hindi lang isang magulong grupo ng mga multo. Isa itong organisadong hukbo na sabay-sabay sumalakay sa isang tao. Kaya pala ganun na lang kalakas yung lalaki na kayang pumutol ng bakal na kadena. Hindi lang iisang espiritu ang nagbibigay sa kanya ng lakas, kundi isang buong batalyon ng kumikilos bilang isa. Oo, isipin mo, aabot ng 6,000 sundalo. Laban sa isang ordinaryong tao. Mapapaisip ka talaga kung paano pa siya matatalo eh. At dyan lalabas yung matinding kontraste o pagkakaiba ng power dynamics na gustong itanim ng lesson plan sa isip ng mga mag-aaral. Ano yung ipapakita doon? Merong kang puwersa ng kasamaan na kasing organisada at kasing dami ng isang hukbong Romano. 'Di ba? Napakalakas, napakabagsik. Pero ipinapakita ng teksto na ang buong puwersang ito kapag kaharap na ang otoridad ni Jesus ay walang kalaban-laban. So walang epic battle na nangyari? Ni hindi sila nagtangkang makipagbakbakan. Wala. As in, walang nangyaring pisikal na labanan. Walang nagbatuhan ng kapangyarihan na parang nasa pelikula o anime, di ba? Wala talaga. At iyon ang mahalagang punto ng pagtuturo nila sa salitang exercise. Kasi sa modernong kultura natin, kapag sinabing exorcism, ang naiisip natin isang mahaba at madugong ritual. Oo, yung may mga kandila pa. Di ba may basal na paulit-ulit tapos sumisigaw na pari, na pawis? Oo, yung naihirapan talaga sila. Pero sa pag-aaral na ito, ipinapakita na sapat na ang iisang salita at ang buong otoridad ni Jesus para palayasin ang buong legion agad-agad. Isang salita lang, tapos out na yung 6,000? Oo, gustong ipaunawa ng guro na ang kanyang otoridad ay malayong mas mabigat kesa sa pisikal o supernatural na lakas ng libu-libong demonyo. At alam mo, bukod sa kapangyarihan, pinag-aaralan din nila kung ano yung mismong alam ng mga demonyong ito. Parang ano yung knowledge nila, di ba? Oo, may listahan sila niyan. Hinihimay ng curriculum yung 3 partikular na bagay tungkol sa kaalaman nila. Una, kilala nila ng lubos kung sino si Jesus. Tinawag pa nga nila siyang anak ng kataas-taasang Diyos. So kilala nila yung kaharap nila. Oo, tapos pangalawa, batid nilang mas makapangyarihan siya kaysa sa kanila kaya nga sila nagmamakahawa. At pangatlo, alam nila ang kanilang huling hantungan o yung final destiny nila. Kaya nga takot na takot silang mapunta doon sa kulungan ng abyss na pinag-uusapan natin kanina. Kaya makikita natin dito na hindi lang sila basta sumusunod ng walang isip eh. Meron silang malinaw na kamalayan kung sino ang nakatayo sa harap nila. Para mas lumawak pa yung pag-unawa ng klase, meron din silang pinapasagutan na listahan ng mga facts tungkol sa kalikasan ng mga demonyo. Marami itong detalye, di ba? Iba-iba ang nakaratag dito na sila raw ay totoo, na meron silang sinusunod na prinsipyo. Na kaya nilang maging pisikal na dahilan para maging pipi or mute ang isang tao? Oo, tapos wala rin daw silang nahahanap na pahinga kahit kailan. Itinuturing silang marumi, kaya nilang magtulungan ng napakaayos at kaya nilang sumanib ng sabay-sabay tulad nga ng legion sa isang tao. Kapag giningnan mo, sobrang daming impormasyon, di ba? Oo, ang daming facts na ibinabagsak nila sa isang upuan lang. At iyan mismo, yung pinakamalaking hadlang kapag nagtuturo ka. Napakadaling maglista ng mga facts sa pisara, di ba? Pwedeng kabisaduhin yan ng mga estudyante para sa quiz mamayang hapon. Oo, pero pustahan tayo. Pagdating ng susunod na linggo, burado na yan sa isip nila. Ang tunay na tanong para sa isang epektibeng guro ay, paano mo gagawing buhay at personal ang mga katotohanang ito? Oo nga, paano mo sila gagawing invested at may pakialam sa mga facts? Diyan gagawa ng isang napakakaibang hakbang ang curriculum na ito. Ano yung ginawa nila?
Pagkatapos ng lahat ng diskusyon, ipapasok nila yung pagsasadula o role play. Roleplay, paborito ng mga teacher boomer yan. Pero aaminin ko sa iyo nang mabasa ko itong bahaging ito sa source natin, napakunot talaga yung noo ko. Bakit? Anong meron? Hahatiin ng guro ang klase sa 3 grupo. Bawat grupo, bibigyan ng assignment na magbigay ng verbal report tungkol sa nangyari doon sa lalaking sinaniban at napagaling. Okay, standard report. Pero eto yung twist. Ikukwento nila ito makalipas ang maraming taon at gagamit sila ng first person na pananaw. Ibig sabihin, gagamit sila ng salitang ako o kami. Kailangan nilang umarte at mag-isip na parang nandun talaga sila. Isa iyang classic na paraan para mag-inject ng emosyon sa isang text. Gusto nilang maranasan ng estudyante yung nararamdaman ng mga nasa loob ng kwento. Pero sino-sino ba yung mga karakter na gaganapan nila? Eto na, dito ako medyo nag-aalangan at gusto kong mag-pushback talaga. Sige, sino ba yung sa unang grupo? Yung unang grupo, aarte sila bilang yung lalaking sinaniban. Ikukwento niya sa mga apo niya kung ano yung pakiramdam ng mawalan ng kontrol at kung paano siya nakalaya sa wakas. Okay lang yun. Ayos lang yun. Understandable. Yung pangatlong grupo naman, sila yung gaganap ng mga Gerasens, yung mga ordinaryong taong bayan na nakasaksi sa pangyayari at ikukwento nila ito sa mga kapitbahay nila. Nakaka-relate pa rin ako doon. So, nasaan yung problema? Yung pangalawang grupo, aarte sila bilang mga demonyo at kailangan nilang magbigay ng report kay Satanas kung paano sila natalo at napalayas dun sa lalaki. Oo nga, medyo off pakinggan sa una. Teka lang, wait papapanggapin nilang mga demonyo yung mga estudyante na nagre-report sa amo nilang si Satanas. Hindi ba medyo delikado o controversial yan para sa isang Bible study na ang layunin magturo ng mabuti? Natural lang na mag-react ka ng ganyan. Kasi sa unang tingin, parang inilalagay mo yung mga inosenteng mag-aaral sa isang posisyon ng kasamaan, di ba? Oo nga, parang nagiging dark masyado. Ngunit, kailangan nating tingnan ito sa lente ng mas malalim na edukasyon. Ang layunin dito, hindi para magkaroon ng simpatya o maging kakampi ng demonyo. Walang guro ang may gusto niyan. So, bakit kailangan pang isama yung point of view nila? Ang tunay na layunin, bumuo ng 360-degree na pag-unawa sa pamamagitan ng narrative empathy. Narrative empathy. Ibig sabihin, gusto nilang maiintindihan mo yung bawat anggulo ng kwento mula sa lahat ng naglalaro rito. Kung ikaw yung lalaking naging biktima, mararamdaman mo yung lalim ng pasasalamat pag nakalaya ka. Kung ikaw naman yung taong bayan, mararamdaman mo yung gulat at takot na makakita ng milagro sa mismong harapan mo. Pero bakit kailangan yung pananaw ng kalaban? Dahil doon mo lamang lubos na maiintindihan ang bigat ng konsepto ng pagkatalo. Kapag nag-report ka sa amo mo na natalo ka sa misyon, kailangan mong ipaliwanag kung bakit ka natalo. Kaya pala mapipilitan yung estudyante na sabihin yung mga linyang natalo po kami kasi mas makapangyarihan yung salita ni Jesus kaysa sa aming 6,000. Eksakto yan. Sa paglalagay sa kanila sa posisyon ng natalong kalaban, napipilitan silang i-articulate o bigkasin mula sa sarili nilang bibig kung gaano kalimitado yung kapangyarihan ng kasamaan. At kung gaano ka-absoluto yung otoridad na humarap sa kaniba. Oo, imbes na basahin lang nila sa pahina na natalo ang mga demonyo, nararanasan nilang tanggapin yung pagkatalong iyon sa pamamagitan ng pag-arte. Napakabisa nitong sandata sa pagtuturo dahil kinakabitan nito ng matinding karanasan yung simpleng pag-aaral. Hindi na nila ito makakalimutan. Totoo yun, tumatatak talaga sa isip. Ngayon naintindihan ko na yung logic sa likod niyan. Gumagawa talaga sila ng paraan para yung facts ay hindi lang maging impormasyon, kundi isang buong karanasan. Pero may isa pang hamon yan. Oo nga, ito yung susunod na tanong Pagkatapos nilang mag-debate sa 4 na sulok ng kwarto, maghimay ng ancient text at umarte sa harap ng klase, ano pa ang kulang?
Dito na tayo papasok sa kung paano nila pinapanatili yung lahat ng ito sa utak ng mag-aral. May malaking hamon kasi ang chronological na pagtuturo. Ano kung may umaabsent na estudyante? Paano kung nagkasakit siya at na-miss niya itong lesson na ito? Naku, napakasakit sa ulo niyan para sa kahit sinong guro. Kapag nagtuturo ka ng isang malaking kwento na magkakadugtong linggo-linggo, yung isang umaabsent na bata, pwede niyang sirain yung buong pag-unawa niya sa mga susunod na araw. Nakakatuwa kasi, solve din yan dito sa lesson plan nila. Ano yung solusyon nila? Meron silang ibinibigay na tinatawag na Summarize NT12 na mga narrative summaries. Isa itong maikling pahina na nagbubuod ng buong aralin na parang nobela o kwento. Oh, kaya pwedeng basahin ng lumiban para makahabol agad. Oo, bago magsimula yung susunod na klase. Pero hindi lang iyon. Grabing sandamakmak na teaching tools ang nakapaloob dito para siguruhing walang maiiwan talaga. Sige nga, magbigay ka ng halimbawa. Ngayon silang app at USB drive na tinatawag na Reflections, the audio-visual experience para dun sa mga estudyanteng mas gustong pakinggan na lang yung kwento. Oh, okay. So may audio component. Tapos meron din silang inihandang PowerPoint presentation na ang pangalan ay Gadara Views. Ipinapakita nito yung mga aktwal na litrato ng lugar doon sa Middle East. Para ma-visualize nila na totoong lugar ito, di ba? Meron pang ang coloring book para sa mga mas nakakabata tungkol dun sa lalaking nagpupumigla sa kadena. Ayun, sa mga kolehiyo na nagtuturo ng pagiging guro, ang tawag natin dyan multimodal learning. Multimodal. Paano yun? Bawat tao kasi may iba't ibang paraan ng pagkatuto. May mga taong natututo ng mabilis kapag may nakikita silang litrato. Ang tawag doon ay visual learners. Kaya nilagyan nila ng PowerPoint at coloring book. Kaya pala may iba't ibang tools. Oo, may mga taong natututo kapag nakikinig ng boses o tunog, yung auditory learners, kaya nandyan yung app. At may kinesthetic learners, yung mga hindi mapakali at kailangang gumalaw, umarte, at maglakad sa iba't ibang sulok ng kwarto. Ayun, nasagot naman nung unang activity at nung roleplay natin kanina. Sinasaklaw pala ng lesson plan na ito yung lahat ng pandama ng estudyante, anuman ang style ng utak niya. Eksakto. Wala silang pinalampas. Alam mo bang pati pandinig sa musika kasama sa diskarte nila? Oo, may kanta rin silang inirerekomenda, di ba? Inirerekomenda sa guide na magpatugtog ang guro ng isang kanta at hindi ito ordinaryong church song o solemn na tugtubin. Isa itong Jamaican reggae song na may pamagat na Shut the Dudo, Keep Out the Devil na isinulat ni Randy Stonehill. Reggae song talaga. Oo, kailangang i-play ito lalo na para daw sa mga older students. Bakit reggae? Bakit isang masayang kanta tungkol sa pagsara ng pinto sa demonyo ang gagamitin nila para sa isang topic na napakaseryoso? Isipin mo kasi yung naging takbo ng klase ninyo buong araw, napakabigat ng topic na talakayin ninyo. Oo, nag-roleplay pa nga ng mga demonyo eh. 'Di ba? Pinag-usapan ninyo yung mga taong nawawalan ng kontrol sa isip, mga makakapal na kadenaw, pinutol, at isang buong legion ng kadiliman. Kung tatapusin mo ang klase ng may mabigat na emosyon, pwedeng lumabas yung mga estudyante na may pakiramdam ng takot. Kaya kailangan nilang i-lift yung mood. Tama. Ang paggamit ng isang upbeat Jamaican reggae song gumaganap bilang isang psychological palate cleanser. Pinapagaan nito yung tensyon habang ipinapasok pa rin yung mensahe na hindi ka dapat matakot na may laban ka at pwede mong sarahan ng pinto yung masasamang impluensya sa buhay mo. Brilliant. Parang sinasabi nilang seryoso ang topic pero ligtas ka at pwede ka pa rin ngumiti. At sa dami ng kagamitan nila, ang pinakapaborito kong tool na nakita ko rito ay yung paggamit nila ng Chrono Bible cards.
Yung memory cards nila. Oo, inilarawan ito sa mismong guide bilang mga Velcro tools na magagamit daw sa pag-review kahit tapos na ang klase, lalo na para makabisado yung verse mula sa Luke 4:36 na tungkol sa otoridad ni Jesus. Velcro tools. Gustong-gusto ko yung analogy na yan pagdating sa utak natin. Paano mo ba tinitignan ang konseptong iyan bilang Velcro sa pagtuturo? Ganito yan eh. Lahat tayo pamilyar kung paano gumagana yung Velcro sa sapatos o sa mga bag natin, di ba? May dalawang side dyan na kailangan magdikit. Oo, yung isa mag-aaspang, yung isa malambot. Yung isang side medyo matigas kasi puro maliliit na kawit o hooks yan. Yung kabilang side naman malambot kasi puro mga maliliit na sinulid o loops. Hindi sila didikit ng matibay kung wala yung presensya ng isa. Makes sense. Sa classroom na ito, yung mga loops ay kumakatawan doon sa mga personal na paniniwala ng estudyante na pinalabas natin doon sa unang activity pa lang. Binalahibo natin yung isip nila, ginising natin yung emosyon nila doon sa roleplay. Tapos yung cards, yung magdidikit. Eksakto. Itong mga Chrono Bible cards at yung memory verse, sila naman yung mga hooks. Kapag idinikit mo yung mahahalagang impormasyon na ito sa isang utak na handa at bukas, kakapit ito ng napakahigpit. Hindi ito basta-basta, mahuhulog, madudulas o malalaglag kahit paglabas nila ng kwarto. Napakagandang paglalarawan yan. Kung wala kasi yung mga loops ng emosyon at personal na pananaw, dulas lang ng dulas ang mga facts kapag itinuro mo. Parang nagdidikit ka ng tape sa basang pader. Hindi talaga kakapit. Pero dahil pinaghandaan ng guro yung lupa bago magtanim, nagiging bahagi na ng mahabang alaala ng estudyante ang bawat detalye. Kinakabisado nila ang verse, hindi dahil napipilitan sila para pumasa sa exam, kundi dahil may nakakabit itong malalim na karanasan sa pagkatao nila. At iyan marahil ang pinakamalaking takeaway natin mula sa deep dive na ito. Nakita natin kung paano binubuo ng maingat ang isang aralin na hindi lang basta nagbibigay ng dry na informasyon, kundi talagang nagpapabago ng pananaw. Mula doon sa pagtatanong tungkol sa modernong mundo hanggang sa paghihimay ng Roman Legion. Pati na rin yung pagpapabigay sa mga estudyante ng mga first-person accounts sa pamamagitan ng matinding roleplay, di ba, na humahamon sa empatiya nila. At yung paggamit ng mga makabagong visual aids, memory cards, at pati na rin ng reggae music. Lahat ng ito ay maingat na pinagtagpi-tagpi para mapatunayan at maituro ng mabisa yung kapangyarihan ni Jesus laban sa mga demonyo. At gaya ng idiniin natin sa pinakasimula ng usapan natin, tiningnan natin ang lahat ng ito mula sa labas. Ano man ang iyong background o personal na paniniwala sa supernatural, hindi mahirap na hindi bumilib sa pamamaraan ng pagtuturo na ito. Totoo yan. Nakakabilib talaga yung structure nila. Isa itong napakahusay na framework ng pedagohiya na naglalayong mag-iwan ng permanenteng marka sa kaisipan. Pinapatunayan nito na ang pinakamagagaling na guro ay hindi lang nagbabasa ng libro sa harap ng klase, kundi nag-oorkestra sila ng isang buong karanasan para sa mga bata. Bago natin formal na tapusin ang malalim na pagsusuring ito, gusto kong iwanan ka ng isang bagay na mas malalim. Isang katanungan para sa iyo na nakikinig ngayon na pwede mong pag-isipan habang nagkakape ka o nagmamaneho. Ano yun? Balikan natin saglit yung pangatlong grupo sa roleplay natin kanina. Yung mga Gerashins, yung mga inosentang taong bayan na nakasaksi ng buong milagro. Oo, yung mga taga roon. Isipin mo na isa ka sa mga kapitbahay na iyon. Nakita mo ang isang mapanganib na lalaki na ilang taon na ninyong kinakatakutan na dating nakagapos sa mga kadenang hindi masira-sira. Nakita mo siyang malaya na... Oo, tapos bigla na lang nakita mo siyang kalmado, nakadamit ng maayos, matino ang isip at buo na ang pagkatao dahil sa isang supernatural na pagpapagaling. Anong mararamdaman mo? Siyempre, magugulat ka at matutuwa. Siguro iisipin mo na matutuwa ka, magpapasalamat ka o mamamangha ka dahil ligtas na yung bayan ninyo. Pero kung babasahin mo yung kwento ng buo, hindi iyon ang naging reaksyon ng mga tao.
Ay hindi ba? Anong ginawa nila? Nang makita nila ang ganong katinding kapangyarihan, sila ay binalot ng matinding takot. Natakot sila sa kapangyarihang hindi nila kayang kontrolin o ipaliwanag ng sarili nilang pag-isip. Kasi masyadong malaki at hindi nila maintindihan. Usapan nila yung mismong nagpapagaling na umaris na lang sa bayan nila. Minsan kapag nakaharap tayo sa isang solusyon na napakalaki at napakahiwaga, mas pinipili pa ba natin na pabalikin ang lahat sa normal at sa komportabling gulo na nakasanayan natin kesa tanggapin ng isang kapangyarihang tuluyang babago sa lahat ng alam natin? Napakalalim niyan. Pag-isipan mo yan, maraming salamat sa pagsama sa ating masusing usapan ngayon.